na on the way, o Lord, ingatan mo po sila hanggang sila ay makarating dito sa aming bahay panambahan. Dalangin ko rin, Panginoon, na puspusin mo po ng iyong banal na Espiritu ang anak mo na itatayo sa aming harapan sa hapon ito. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Tinatawagan ko na po ang worship team, ang magigiting na worship team ng panghapon. Angel A, Alo, at Ann. Oo, welcome lahat. Halika na, nakapagpang kayo. Busy mami, Nakarinig na yan. ano ko tumama sa oh, mami. Pwede kong pisan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. My road will the wilderness he lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. My road will the wilderness he lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and
the splendor of the King, robed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light.
Pag-ibig mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi ay makakalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi tayo makakalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Praise God. Mahal na mahal natin ang Panginoon, kaya kahit mainit, nagpupuri tayo sa Kanya. Sa hapong ito, tayo po ay makakarinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ngayon ng ating tagapagsalita. Walang iba kundi si Pastor Benji Mortega. Siya po ay magpapatuloy. Okay. Isang maganda at mapagpalang hapon sa ating lahat. Tayo mga lahat ay masaya kanina nakita ko. Talagang isang pagpapakita na mahal natin ang Panginoon. Ito ba? Mahal ba talaga natin ang ating Panginoon? Amen! Okay. So, sa ganito pa lang po ay talagang siya'y nalulugod na kahit ay masyado mapala, meron tayong panahon para sa Kanya. Dahil ang ating Panginoon, mula nang nilalang ang mundo, laging nandyan siya. Tayo igayakaw, naghihintay, at lahat ng bagay, lahat ng pagpapala ay sumasa atin. Okay. O, tungayan po natin, sa lumang tipan po tayo ngayon, sa Genesis chapter 4, verse 7. Basahin po natin sa New International Version. If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door.
it desires to have you, but you must master it. Basahin ko po sa wikang Pilipino sa Magandang Balita Biblia, Genesis 4:7. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Praise God for the reading of His Word. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming mga nasa langit. Salamat po sa paghahayag at pagtulungan mo ng iyong mga banal na salita sa hapon ito. Mapaspasan po, palain mo po ang iyong mga salita, lahat ang iyong mga tagapakinig at ang iyong mensahero sa hapon ito. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang maunawa namin lubusan ang iyong mensahe sa hapon ito. Salamat Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So muli magandang hapon sa ating lahat. At ang pamagat po ng ating pagbubulayan ngayon ay Who's knocking at the door? Sino ba ang kumakatok sa pintuan? Okay. Sabi nga rito, sin is crouching at your door. Di ba? Ang kasalanan ay kumakatok sa pintuan. Yan po, matutuyan po natin kung anong mensahe, kung ano pong nilalaman ng mensahe natin, Panginoon, sa hapon ito. Ito po, dito sa Genesis 4:7, ang background po nito ay tungkol dito sa merong manunulat, ang pangalan niya si John Steinbeck, na siya nagsulat ng East of Eden. Inabot niya na ba yun? East of Eden, okay? Yung po manunulat na ito, ang kanyang mga tinatalakay ay hango rin sa Biblia tungkol sa lumang tipan, lalo yung panahon ni Adan at Eva, ni Abel at Cain. Ito po ang teksto natin ngayon ay may kinalaman sa magkapatid na ito, si Abel at si Cain. Now, doon po sa kanyang tinatalakay ng writer na ito ay laging binabanggit niya tungkol po doon sa kalooban natin na meron doon mga background na yung jealousy, anger, inggit, etc. Sa mga loob nanggagaling sa puso natin. Ngayon, doon po sa pamamagitan noon ay hinumayan niya na meron tayong pagpili. We have a choice. Kung ano bang dapat piliin natin, na yung binasa na natin na tayo ba ay pagbibigyan natin na tayo ay matalo ng kasalanan o tatalunin natin ng kabutihan ang masama. Kaya po, di ba, nung panahon nyo na yung magkapatid, nag-alay sila ng mga offering. Anong inalay ni Cain? Si Cain nag-alay ng mga buwang kahoy, mga prutas, pagkain. Okay. At si Abel naman ay yung malusog, matabang hayop. Kasi si Cain nag-aalaga ng mga hayop. Si Abel nag-aalaga ng mga hayop. Si Cain nagtatanim. Pero sino ba ang kinalugdan ng Panginoon dito? Di ba si Abel? Oh, siya binigyan ng tubo. Ni-reject niya ang alay ni Cain. So, sa pamamagitan doon, ay nagdala ng sama ng loob si Cain. Nagkaroon siya ng ibang talagang puot at siya nagsiselos, jealousy, doon sa pangyayari. Hanggang sa hindi niya na-control ang kanyang sarili. At siya ay natalo ng yung gumagambala sa isipan niya, natalo siya ng kasamaan. At dito po, sa tekstong yan, yung background yan, doon nangyari yung the very first homicide, yung pagpatay ng tao. Diba? Niyaya niya ang kanyang kapatid
Pumunta sila sa isang lugar at pinaslang ni Cain si Abel. So yun po ang unang-unang pangyayari na nagkaroon tayo ng homicide. Ako, murder pa yata yun. Sabi yun, hindi lang homicide yun, talaga sila niya. Sabi, homicide, pinatay ang isang tao. At sa pamamagitan noon, doon po napahiwalay si Cain sa Panginoon. Doon siya nag-umpisa na napahiwalay. Napalayo siya sa Panginoon. Now, dito po, sa ngayon, dito sa ating bagong panahon, at lagi ang sinasabi, ang ating mundo ngayon, masama, nagpasama. Lagi talaga sumasama. Halos araw-araw, mga nakalagay diyan sa pamilya, sa mga gadgets, puro negatibo kadalasan. May mga peke, may lehitimo, pero kadalasan, puro negatibo. Okay. So, ngayon po, ang tanong dito, sino po ba sa atin ang nagkikimkim ng sama ng loob, ng puot, o yung pagsiselos? Alam po natin na dito sa text nito ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. We have a choice na yung bagay na yung gumagambala sa isipan, sa puso natin, yung puot, ating kapwa, ay meron tayong pagpili. We have a choice to make. Kung dapat ba nating tangkilikin o dapat nating labanan ang bagay na ito. Kasi po, kadalasan, katulad ni Cain, natalo siya. Dahil nga, tayo mga tao ay likas na mahina. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, talo talaga tayo. So, yun po, binibigyan tayo ng choice na mga alituntunin, paano bang ating gagawin para po tayo ay abutin natin, makamit natin ang katagumpayan. Malampasan natin ito at tayo maglugi. So, ito po ay applicable sa ating lahat. Hindi lang noon at hanggang sa ngayon na kadalasan tayo ay nagkikimkim sa mga loob. Alam naman natin yon na sabi nga huwag tayo magkikimkim sa mga loob, huwag magtatanim, o di ba ang tinalaki natin nung nakaraang linggo, kung anong tinanim, siya ating aanihin. Tama ba? Yan. So, ngayon po, sa teksto natin ito ay may choice na pinagkatiwala o pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, ang Diyos, ang Panginoon Diyos natin, hindi siya nagpunta rin para tayo husgahan. Ito, hindi niya sinasabi na tayo masama, kundi nandiyan siya. Binibigyan tayo ng pagkakataon para itama ang mali at gawing mabuti ang masama. So dito po, ano kaya ang mga bagay-bagay na dapat nating tunghayan para po mapaglabanan natin ang kumakatok sa ating mga pintuan. Hindi po literal itong pintuan ang tinutukoy na pintuan dito ay ang ating mga puso. Pintuan ng puso. Hindi po. Ang kumakatok ngayon sa ating pintuan, ano pa? Shopping, delivery po. Di ba kumakatok? May Shopee ito, delivery ito. Yung mga online sale. Kadalasan, hindi na lahat. So ito po, ay kumakatok. Kaya dapat tayo po ay maging vigilant. Mantayin natin ang ating kumalayan kung sino ba talaga ang kumakatok. Ngayon, meron po tayong tatlong kaparaanan. Kung paano ba natin ito ay mapagtatagumpayan. Okay? 3 points. Meron po. Una, at higit sa lahat, ito po ay biblical din. Kanina, lumang tipan tayo, dadako tayo sa bagong tipan, dito sa Aklat ni Mateo. Ang kasagutan yan, sasagutin ng Aklat ni Mateo. Ito po,
Sa Matthew chapter 7 verse 7. Ito po. Ito sa New International Version. Sabi po, yung sinasabi kong katugunan kung ano ang dapat natin gawin para malampasan, mapagtagumpayan ang mga bagay na yan. Okay. Nasusulat po rito, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. So, eto po, sabi, tayo po ay humingi at tayo ay pagbibigyan. Hanapin natin ating matatagpuan at kumatok at ang pintuan ay, tayo pagbubuksan ng pintuan at tayo kumatok. Okay. So, una po sa tatlong ito, sinasabi kung paano natin malalampasan o pagtatagumpayan ito. Yung choice natin, ang unang choice natin ay asking. By way of asking. Tayo po ay ihingi. Kanino tayo ihingi? Hindi tayo ng ayuda. Hingi tayo sa Siyempre po. Ihingi tayo sa ating Panginoong Diyos. Ask. Di ba? Ihingi tayo ng kanyang grasya, ng kanyang awa, ng kanyang habag para sa mga bagay na ito. Dahil nandiyan siya, humingi lang tayo sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin. Hingi natin. Ang Diyos ba'y madamot? Hindi po. Hindi siya nagkakait. Kung anong hinihingi natin, na totoo, tapat, tayo ay nananalangin, humihingi ng tapat. At tayo talaga'y nangangailangan. Nagkakalog po yan. So, una, the first point is asking. Humingi tayo. Sabi nga, ask and it will be given to you. Hindi po ako may sabi niyan. Dito yun sa Mateo 7:7. Malinaw po. Sabi, hindi na dapat i-memorize yan. Ayun na. Humingi tayo kanino? Sa Panginoong Diyos. Through our Lord and Savior, Jesus Christ. Yan. Na tayo'y bigyan ng kanyang grasya, ng kanyang habag para mapaglabanan ito. Ang desisyon natin ay maging maayos, hindi tayo mapapariwara. Sumunod po dito ay seek and you will find. Ito, it's about seeking. Hanapin natin. Ano nga hanapin natin? Una, hanapin natin ang kanyang kalakasan. Find or seek His strength. Dahil mahina tayo, Panginoon, hindi ko po kaya to. Pero sa pamamagitan ng iyong lakas, tatagumpay. Dahil mahina tayo. Ang lakas niya para malampasan natin ang mga predicament na ito. Ang kanyang kalakasan, sumunod, ang kanyang guidance. Gagabayan tayo. Saan ba ako pupunta, Panginoon? Diretso ba ako? Liliko? Anong gagawin ko? Siya po ang magtuturo. Hindi yung kapasya natin. O nga, choice natin. Pero, choice natin yun, Panginoon pa rin ang nagtatagda kung ano ang dapat maganap na ayon sa kanyang kalooban. Hindi sa kalooban natin o nino pa man. Seeking. Tayo po ba ay inahanap natin yun? Hinahanap natin ang mga bagay niyo sa ating Panginoon. Dapat, yun po ay gagawin natin. Humingi tayo, inahanap natin, at lahat ay nasa kanyang gabay. Hindi tayo namumuna, hindi siya. Sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na siya nga gumagabay sa atin, susunod tayo. Huwag tayong ihiwalay. Dahil kapag tayo nagsarili ng daan, walang lakas, walang direksyon, wala yung kanyang guidance, hindi tayo mananalo. Okay? So, at ang ikatlo po, the third point is knock and the door will be open to you. Kumatok.
Kumatok po tayo. Saan po tayo nakatok? Kundi, kakatok tayo sa banal na pintuan ng ating Panginoon Diyos. Kakatok tayo para tayo ay pagbuksan. Ha? Kumpleto na yun. We ask, we seek, and then ngayon, kumakatok po tayo. Palagay ba natin, pag tayo po'y kumatok, tumili sa ating Panginoon, nakasarado ba ang pintuan niya? Palagay, hindi. Tayo lamang, kung magkaminsan, madalas po sa minsan, tayo nakakaligtaan natin. Akala natin, nandun na tayo, nakakonekta, tayo kumakatok. Hindi pala. Tayo po ay sa ating kaabalahan, iba na ang ating napupuntahan. Kulang, nagkukulang tayo, kaya ating pagkatok hindi kumpleto. Dapat kumpleto para marinig niya. Anong kinalaman ito? Anong kinalaman sa pinag-usapan dito? Ang kanyang pahayag dito na pag tayo kumatok, tayo pagbuksan. At yung mga bagay niya, pag nagbukas ang Panginoon, nandyan lahat ang kanyang pinagkakaloob. Anong kahulugan yun pag tayo pinagbuksan? Yung tinatawag natin, victory. Tayo ay nagtatagumpay sa pamamagitan noon. Binuksan yun eh. Para sa atin, ito na. Ito yung inihingi mo. Ito yung inahagap ko. Binabuksan na. Ayan na. So yung pagkatok na po yun, yung kabuuan na tayo ay nagkaroon ng katagumpayan. Sabihin natin, paano natin malalaman yung para ako nagtagumpay? Yung po nalalaman natin, nadarama natin, nararanasan natin yan sa tuwid-tuwina. Dahil nga lang, sa ating kaabalahan, dito sa sanlibutan, kadalasan, nag-disregard po natin na ito pala, lahat ng ito ay kaloob ng ating Panginoon Diyos. Diba? So, yun po, ang choice natin ay dapat na talaga naka-anchor tayo sa Panginoon. Kadalasan po, yung ating choice, ako po personally, ang karanasan ko ay medyo marami rin po akong dinanas sa ganyan. Noong wala pa po ako sa Panginoon. Akala ko, puro tama. Akala ko, masarap, maganda. Pagdating doon sa dulo, yung pala, kalungkutan, kapahamakan. Pero ako po ay matagal na. Nakatikim ako ng palo ng Panginoon. Mula na ako ay naglingkod, pinaliwanag, pinapalo kita. Dahil gusto ko, magbalik ka. Lahat naman tayo. Napapariwa. Subalit, pag totoo sa puso natin na tayo nagbalik sa Kanya, tayo po ay nagsisi ng totoo. May pagkakataon yan. At yan ang kinalulugdan ng Diyos. Tulad ngayon, anumang kaabalahan natin, nandito tayo. At handa makinig sa Kanyang mga salita at upang sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Dahil po, kung hindi kayo na sa atin, sabi nga marami dyan, maraming mga nababanggit sa buong mundo na yung mga ginagawa sabi spiritual, kadalasan po hindi totoo. Magmasid po tayo. Yun ay gawa nga ng panlilang ng kaaway. So, tayo po ay talagang dapat magpasalamat sa Panginoong Diyos. Natagpo natin sa lugar na ito. Oo nga, sabi tayo, walang building. Kasi nga po, ang simbahan naman, alam na ba natin yun ang simbahan? Sa building ba o hindi? Anong palagay natin? Ang simbahan po hindi building. Tulad nung araw ko po, wow! Basilika ang ganda. Yung po nakarating ako sa Roma. Yun sa Basilika. Ang ganda ng Roma. Pagpasok mo, puro altar. Puro rebulto. Doon. So pero hindi po yun. Ang totoong simbahan
ay yung ganito. Yung talagang tinawag at inipo ng Panginoon Diyos na magkasama at ang ating pinag-aaralan ay ang kanyang mga salita, hindi ibang salita. So, yun po, yung tagubilin sa atin ngayon, ng ating Panginoong Diyos, na uulitin ko po doon sa binasa natin, if you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. Dapat malampasan po natin yan, na tayo dapat pagtagumpayan natin. Dahil pag hindi tayo nagtagumpay, siya magtatagumpay sa atin. Tulad ng nangyari kay Cain. Tinalo si Cain, ayun ang nangyari. At yun po yung tatlong tilalagay ko dito na yung asking, seeking, and knocking ay yung mga tagubilin na dapat na sikapin natin na ating itulog sa ating Panginoon. Walang iba hindi doon po para magkaroon tayo ng katagumpayan. Ngayon, ang tanong, sino ba talaga? Sino ang gusto nating kumato sa ating mga pintuan? Kung mamarapatin po ninyo ito, sabihin mo nito, ito po sa atin, sinasabi ko, sino ang gusto nating kumato sa ating pintuan? Pwede ba na meron po naman po tayong mga Bible sa bahay, ano? Meron tayo. Ito po parang isa na rin, parang tawag na, tawag dito, meron tayong memorize na ang memory verse. Memory verse, ha? Paano ba kayo? Bibigyan ko kayo assignment. Okay, sabi na doon, bigyan kayo assignment. Isa pamamaraan memory verse ito. Pakitumayan po ninyo yung sinasabi ko dito na sino ba ang gustong kumato sa mga pintuan nyo. Basahin po ninyo ang Revelation. Revelation chapter 3 verse 20. Pahayag, Kabanata 3, talata 20. Revelation chapter 3, 3 verse 20. Yan po ang kasubutan niyan, yung tungkol sa pagkato. Alam po, mga kapatid, pagpalay natin Panginoon, patuloy tayong magpatuloy, hindi naman biglaan ito, magtiyaga tayo para po tayo ay lalo tayong makalapit sa ating Panginoon Diyos. Salamat po rin ang ating Panginoon sa mga salitaan na ngayon. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Ama naming banal, salamat po sa iyong mga tagubilin sa hapon na ito. Patuloy niyo kami gabayan ang inyong wisdom, inyong kalakasan, at para po ipagtumpay namin ito. Ang anumang kumakatok sa aming mga pintuan ng aming mga puso, tulungan mo kami ng iyong tanungan, yung kalakasan upang ito'y aming mapagtagumpayan sa lahat ng pagkakataon sa mga kami naroon. Ano po ang aming ginagawa. Salamat Ama, ito ang aming samot dalangin na may pasasalamat at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Purihin ang ating Panginoon, magandang gabi sa ating lahat. Salamat Pastor sa isang kapanghamon na mensahe ng buhay. Tandaan natin, sino ngayon ang kumakatok sa ating mga puso? Ang Diyos. Jesus, no? So sabi nga ni Pastor, we must be very vigilant kung sino yung mga kumakatok, no? Tandaan natin na una-una, ang ating isip ay gumagawa ng mga alalahanin, no? Tayo rin yun. Kaya kailangan bantayan natin ang mga laman ng ating pag-iisip. Sa hapong ito, sa ating pagpapatuloy, tinatawagan ko po si Ate Cora para sa isang special number habang nililikom ni Marimel ang mga handog.
ito. Mapagpalang hapon sa inyo lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inaking lubos. Ang tanging alay ko sa iyong aking Ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahalin, iyas, nigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin ito lamang, Ama, wala nang iba pa kung mahihiling. Di ko akalain, Amen, ako ay binigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makatyanan maipagkaloob, mamahalin, iyas, nigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling mo, magala kang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso
Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Tifora. Talagang, sabi nga huwag daw itago ang mga talento, no? Kahit makalaliin, kaya meron na tayong karagdagang mga aawit. Bukod dito sa mga magigiting na Orgulyo family, na? Ang galing niya, pag tinawag mo yan, listo. Wala nang dalawang salita, hindi nagdadalawang salita. Ganyan daw ang mga lingkod ng Panginoon. No? So, mapalad ang panghapon. Maraming mang aawit. Na? At sa pundong ito tayo po ay ipapanalangin muna natin ang ating mga handog. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi nito. Salamat sa iyong mga salita na aming narinig. At salamat din po, Panginoon, sa mga kamay na nagbigay ng kanilang mga handog. Alam namin, Panginoon, na ito ay galing din sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos na isang pribileyo na kami ay magamit mo sa paghahandog, Panginoon. Nawa o Diyos, ang mga salaping aming nalikom ay magamit namin sa ikalalago at ikauunlad at i-spread ang iyong salita dito sa dako ng Tabon 1, 2, 3. Kapalain mo po ang mga kamay na nagsipaghandog, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating pagpapatuloy, sa ating mga pagbabalita, yung mga mang-aawit o maghahandog ng tanging awit sa end of February sa ating worship through music, pwede pong paki-text nyo na po ang inyong mga pieces. No? At least 2 kanta ang inyong ihanda para po ma-line up na po sunod-sunod. No? Inaasahan ko po yon sa ikalawang linggo ng February. At patuloy din, atin pong idalangin yung mga nagpalista na para sa baptism. No? Pagkatapos ng ating worship through music, ay gaganapin po ang bautismo ng mga nagnanais na makabahagi sa kalipunan ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang sabi, sa bautismo, siyang pagbaba ng banal na Espiritu sa bawat isa na nagpapabautismo. At sa iba pang mga church concern, sa Martes po, meron tayong Bible study. Okay po, paki-anyayahan na po si Jennifer. Na? Sa Tuesday, meron tayong gawain dito sa ganap na 5 o'clock. Na? Kung sino man po interested na dumalo po tayo. At patuloy din po ang gawain sa tahanan ni Ate Lenny Caldeon tuwing Friday, 3 hanggang onwards. Na? Maganda ang talakayan doon at marami na rin umaattend. Nawa ang pang Tuesday ay dumami rin. Sapagkat ang Diyos naman nagpapadami niyan, hindi ang pasto. No? So, nawa ay may spread out ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Bible study. At ngayon naman po, ihanda na natin ang ating mga puso at isipan. Gaganapin na po natin ang banal na hapunan. Tinatawagan ko po si Manny para sa ating pag-distribute. Hello. Hello. Dadagdagan mo lamang po yung pagbabalita. Sa huling linggo ng February, huwag po kayong kakalimutan, wala tayong gawain sa hapon, sa alas 5. Lahat po sa umaga tayo, ha? Huling linggo ng February. Okay. Na-distribute na po ba? O, buksan po kung mayroon kayong banal na kasulatan sa unang Korinto, chapter 11, verse 23. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo.
Nung gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo kumain ng tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po ninyong inumin ang alak. Prayer po. Tayo pa yung manalangin. Aming Ama sa langit, ang Panginoon sa lahat. Salamat po, Ma, sa mga grasya at biyayang ito na pinagdalo mo ngayon ng hapunan. Aming inuunita. Salamat sa simbolo ng iyong katawan at pagkahirap upang kami po ay magkaroon ng kagalingan sa anumang karamdaman namin. At alak ang simbolo ng iyong dugo bilang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat po, Ma. Ito ay pagpapatibay, ito ay iyong gabay upang kami po ay magpatuloy, magtiwala at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, patuloy ka po namin pinupuri, pinasasalamatan sa lahat ng pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po na kami po ay naririto upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At sa gabi nga pong ito ay hiningi ko po ang iyong basbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos at mukha sa inyong paliwanagin at higit sa lahat ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday.